Kung may gusto ka na alam mong ikaka-unlad mo at ikaka-grow mo as a person, pero hindi mo kayang gawin dahil sa takot, ito lang masasabi ko, hindi pa ganon kalalim yung dahilan mo. Yo, what's up guys? Kamusta kayo dyan? Pag-uusapan natin ngayon ay mga bagay na pwede mong gawin kapag may gusto kang itry pero takot ka. Yung may gusto kang execute pero hindi mo siya ma-execute dahil nga takot ka. Takot ka sa kritisismo, sa failure, sa sasabihin ng iba. Basta takot ka pero gusto mo yung bagay na yung itry. Pag-uusapan natin yan sa video na to. Hi, ako nga pala si Kyle at may 3 taon akong experience sa accounting. Tumutulong ako sa mga negosyanteng may struggle sa automation at sa accounting system. Kaya tara, let's do this. Pero bago yan, ito muna storya. 1 year ago, nung nagtatrabaho pa ako doon sa probinsya namin, napag-decidean kong magtrabaho sa Davao City. Ang Davao City, mga nasa 2 hours away from Tagum City kasi taga Tagum City ako. Nag-apply ako ng work sa Davao. Habang nasa work pa ako noon sa probinsya namin, sales ako noon. Habang nagtatrabaho ako doon, nasa isip ko na gusto ko nang lumipat ng Davao. Gusto ko maghanap ng opportunity doon. Kasi yung mga linya ng skills ko, marami dun sa Davao. Malawak ang opportunity sa Davao City when it comes sa BPO. And may mga BPO sa Davao City na may accounting na account. Kaya nasa isip ko na lumipat dun. Nasa isip ko na talaga na dapat makalipat ako dun. Dapat makahanap ko ng trabaho dun. Makahanap ako ng opportunity dun para dun ako maghanap ng trabaho. Nasa isip ko na yun. At ini-execute ko na yun. Nag-apply na ako ng trabaho. Nanghihingi na ako ng tulong sa mga kakilala ko. Baka may ma-refer silang BPO na naghahanap ng accounting, na may gantong experience, ganyang experience. Meron namang mga tumulong sa akin. Shoutout sa inyo. Maraming salamat. Maraming salamat sa tulong nyo at trabaho naman ako sa Davao City. Nag-apply ako nun. Nung may nag-hire sa akin, may tumanggap sa akin. Nasa Tagum City pa ako. Nag-immediate resignation ako. Inisip-isip ko talaga before akong lumipad ng Davao City kung gusto ko ba yung tahakin yung talagang buhay na yun. Kasi kung 2 hours away siya from Tagum to Davao, hindi ko kayang araw-arawing uwiin yun. Nakaka-drain yun. Especially night shift yung account. And then magbabiyahe pa araw-araw. Traffic pa. Hindi ko kinukonsidera ang umuwi araw-araw. Ang kinukonsidera ko, doon ako titira sa Davao, weekly akong uuwi. Pero ito yung naging problema. Lilipat ako ng Davao na wala akong titirhan. Ang plano, lilipat ako ng Davao kapag na-hire ako. And then the moment na babiyahe ako ng Davao, doon pa ako maghahanap ng titirhan ko. Pero laki kong pasasalamat sa kaibigan ko sa dati kong work. Shoutout Jundi. Kamusta ka na? Siya yung tumulong sa akin talagang maglibot doon sa malapit na area na yon para may mahanap akong boarding house at may nahanap din akong boarding house. Shoutout din kay Nanay Lorna. Miss ko na po kayo. Siya po yung landlady ng pinagtirhan ko dati sa Davao City. Kamusta na po kayo? Humingi lang talaga ako ng tulong. Alam kong hindi ko kakayaning ako lang. Hindi ko kakayaning ako lang sa sarili ko. Maghahanap lilibutin yung area. Hindi ko kapisado yung Davao. Nung lumipat ako ng Davao, mga 20 years old ako nun. 21, 20. Parang nasa ganon. Wala talaga akong idea sa Davao. Malapit lang yung Davao sa amin. Nadadaan lang namin siya every time na pupunta kami ng Iligan, Lanao. Pero hindi ko nalibot talaga yung Davao. Hindi ko siya napasyalan. Kaya wala akong idea talaga. Kaya humingi na ako ng tulong. Si Jundi yung tumulong sa akin. Sabi niya, taga doon siya, sa may area talaga na yon. Kaya tinulungan niya ako. Ang pinaka-reason ko talaga ba't gusto kong lumipat ng Davao noon is alam ko yung Davao, parang times 2 times 3 yung rate nila kumpara sa Tagum City. Naging times 2 times 3 siya kasi BPO yung papasukan ko. BPO din yung rate. Kaya mas malaki siya kung ikukumpara sa rate ng Tagum City. May mga problema kasi ako ng mga pinagdadaanan na need ko talaga ng pinansyal. Gusto ko rin namang mag-try ng buhay na ako lang mag-isa. Grinab ko na. Naging experience ko yun masaya. Masaya, malungkot, halos iyak, pero naging worth it yung experience. At dahil sa experience na yun, hindi na ako takot mabuhay mag-isa. Natutunan ko yung mabuhay na independent, natutunan ko yung buhay na wala kang ibang maaasahan kundi ang Diyos at ang sarili mo. Dahil nga ikaw lang mag-isa, malayo ang pamilya mo sa'yo. At ngayon nasa Cavite ako. Shoutout sa pamilya ko dyan sa Tagum. Parang nasanay na rin akong mabuhay na mag-isa. Hindi na ako takot sa buhay na ako lang mag-isa. Kasi alam ko na yung feeling at naranasan ko na yung buhay na ganun. At dahil sa simpleng desisyon ko na yun,
na maglip na tumalon sa ganung sitwasyon. At sa simpleng desisyon na yon, it made me stronger sa kung sino naman ako ngayon. Ang video na to ay tungkol dyan. Kung may gusto kang bagay, yung gustong-gusto mo talaga, yung mabuting intensyon. Yung hindi magnakaw, pumatay, o basta magkasala, hindi ganon. Yung mga bagay na ikakabuti mo naman, na alam mong ikakabuti mo naman, ikaka-strong mo naman, ikaka-unlad mo naman. Ito yung tinutumbo ko dito sa video na to. Gusto mo talagang gawin yung isang bagay na yun, pero takot ka. Ito yung mga bagay na pwede mo i-considera. Okay, game. Isa sa mga bagay na pwede mong i-considera kapag may gusto kang i-try pero takot ka ay ang pray and just do it. Yan ang ginawa ko nun. Naalala ko talaga. Hindi ko alam ang buhay ko sa Davao. Hindi ko alam ang magiging buhay ko sa Davao. Baon ako sa utang nun. Kasi ang naging financial situation ko from Tagum to Davao. Naging freelancer ako before akong pumuntang Davao. So dahil US din pumapasok sa bangko, may mga financial institution na nagpapaloan sa akin. Marami na. Kaya isa rin yun sa mga nagtulak sa akin na hindi mag-alala sa financial kasi marami yung pagkukunan, pag-uutangan. Kaya nung tumalon ako sa Davao, lahat ng mga down payment sa renta, mga initial na pang-allowance ko, pang-kain doon, halos isang buwang wala pang sahod kasi sa cut-off, nairaos ko. Pero baon ako sa utang. Naalala ko pa ngang halos mag 1 year before ako talagang nakaipon ng konti. Nang napaka-konti, ng kaperanggot lang talaga. Ang ginawa ko lang talaga nun, nagdasal, at ginawa ko kung ano yung nasa plano. Nagdasal ako na kung ano man ang mangyari doon, ano man yung buhay na daratnan ko doon, naway, i-guide ako ng Panginoon. Yun lang talaga yung ginawa ko noon. At pwede mo i-considera yun. Ikakabuti mo naman. Alam mo naman ikakabuti mo, ikaka-unlad mo. Pero takot nga nga lang. Isa yun sa mga bagay na masasuggest ko sa'yo na magdasal ka pero gawin mo pa rin. Magdasal ka and execute agad. Isa yan sa mga pwede mong i-considera. Okay, next. Isa sa mga bagay na pwede mong i-considera kung may mga bagay kang gustong i-try pero takot ka ay ang humingi ka ng tulong. Hindi talaga ako nahiyang mag-ask ng help. Hindi ako nahiyang humingi ng tulong. Yung tumulong pa nga lang sa akin, hindi ko pa talaga close. Shoutout sa'yo, Charlotte. Hindi ko alam mo totoo mong pangalan pero friend tayo sa Facebook. Sana makita mo tong video na to. Pinapasalamatan talaga kita sa kinaila-ilaliman ng puso ko. Hindi kami close niyan. Nag-chat-chat lang kami niyan matagal na. Sobrang tagal na. Pero alam ko taga Davao siya at accounting yung work niya at BPO. Same linya kami. Humingi ako ng tulong sa kanya. Sabi ko sa kanya, baka may alam kang mga BPO dyan na mapag-applyan natin kasi plano kong tumalon from Tagum City to Davao City. Yun lang. At saka may mga kakilala ko sa Davao City, ni-reach out ko na rin at nag-apply. Pero ang pinakatumulong talaga sa akin is yung taong hindi ko pa talaga close. Parang friend ko lang sa FB na nakakakwentuhan lang matagal na. Pero yun pa yung mismo tumulong talaga sa akin. Utang ko sa kanya yung mga naging work experience ko ngayon. Kasi napakalaking tulong niya talaga sa akin. Humingi lang ako ng tulong. Kasi ang plano ko rin naman doon, kung hindi man ako ma-hire, tatalon talaga ako sa Davao at doon ako maghahanap ng trabaho. Pero ang nangyari lang doon, nauna lang yung hire dahil may tumulong sa akin. At hindi rin ako makakahanap ng boarding house doon. Hindi rin ako makakahanap ng titirhan ko doon kung walang tumulong sa akin. Kung hindi rin ako nanghingi ng tulong. Kaya isa yan sa pwede mo i-considera. Kung nahihirapan ka dahil sa takot, pero gusto mo talagang itry yung bagay na yun, manghingi ka na talaga ng tulong. Hindi mo kaya lahat, pero hindi bawal ang manghingi ng tulong. Hindi ikakababa mo yan as tao. Normal ang manghingi ng tulong. Okay, next. Isa sa mga bagay na pwede mo i-considera kapag may gusto kang gawing bagay pero takot ka ay ang create plan B. Kung takot ka sa isang bagay pero gustong-gusto mo talaga siya, pwede ka namang mag-risk pero para mas minimal yung damage or mas minimal yung magiging downfall mo ay mag-create ka na lang ng plan B. Gumawa ka ng plan B para kung sakaling anumang mangyari may masasandalan ka pa rin. Hindi ka pa rin totally mapofall down. At least, may peace of mind yung utak mo na gawin yung bagay na gusto mo na kahit mag-fail man yun, hindi mo talaga totally ikakabagsak. Kasi nga, may plan B ka. So, isa yan sa mga pwede mong konsidera na gumawa ka ng plan B. Okay, next. Isa sa mga bagay na pwede mong gawin kapag may gusto kang gawing bagay pero takot ka ay ang stay curious. Gusto mong gawin ang isang bagay na yan. Gustong-gusto mo talaga i-pursue ang isang bagay na yan kaso nga lang takot ka. Pero ando na yung curiosity mo. Ando na yung pagbabakasakali mong ano kaya yung buhay mo kapag tatalong ka ng malaki para sa gusto mong gawin sa buhay. Para sa akin, curiosity rin yung nagdala sa akin dun eh. Kasi ni kailan wala akong glimpse kung ano yung buhay ng mag-isa. Nang magbayad ng sariling renta, magluto ng sariling pagkain, alagaan yung sarili pag may sakit. Wala akong glimpse niyan. Mahal na mahal kasi ako ng nanay ko.
Kaya kung doon ako sa bahay, hindi ko marirealize ang mga hirap ng ako lang mag-isa. Kaya na-curious ako sa bagay na yun at gusto ko matry yun. At na-realize ko na grabe pala ang sakripisyo ng binigay ng mama sa akin. Kasi napakahirap pakainin ng sarili. Napakahirap nagamutin ng sarili. Napakahirap magbayad ng mga bills. Pero it made me stronger. Shoutout sa nanay ko dyan. Mahal na mahal kita. I love you. At salamat dahil nilet mo kong gawin yung mga bagay na gusto ko. Hindi naging makasarili yung nanay ko. Pinayagan niya talaga ako sa anumang plano ko sa buhay. At doon ako nag-grow. Supportive yung nanay ko, kaya shoutout sa iyo ma. Stay curious. Maging curious ka as possible. Kung ikakabuti mo man yan, kung ikaka-unlad mo man yan, dapat ka talagang maging curious dyan. Dapat ka nang manghinayang kung hindi mo gagawin yung mga bagay na dapat mong gawin kung ikaka-unlad mo man yun. Stay curious guys. Okay, next. Isa sa mga pwede mong gawin o ikonsidera kung may gusto kang gawing bagay pero takot ka ay ang remember your why. Alalahanin mo kung bakit mo gagawin ng isang bagay. Alalahanin mo kung ba't ka tatalon ng napakalaki dahil sa dahilan na yun. Alalahanin mo yung pinaka-ugat kung ba't ka gumagawa ng mga ganyang karisking bagay. Alalahanin mo rin kung gaano ka bigat yun para hindi gawin ng isang bagay. Kung may gusto ka na alam mong ikaka-unlad mo at ikaka-grow mo as a person, pero hindi mo kayang gawin dahil sa takot. Ito lang masasabi ko, hindi pa ganon kalalim yung dahilan mo. Hindi pa ganong kalalim yung ugat at dahilan o anumang rason sa likod ng mga ididesisyon mo. Yun lang, hindi pa gaano kalalim yung why mo. Kaya kung may gusto ka mang gawin, pero hindi mo magawa dahil sa sobrang takot mo, remember your why. Alalahanin mo kung bakit. At alalahanin mo rin kung bakit mo hindi gagawin yun. Ikaka-unlad mo na, ikaka-grow mo na, ikakabuti mo yun as magiging valuable yung magiging experience at kwento mo nun. Alalahanin mo ang lahat ng bagay. Alalahanin mo kung bakit mo gagawin yan. Alalahanin mo rin kung bakit hindi mo gagawin yan. At alalahanin mo yung rason behind sa magiging decision mo. Remember your why. Bakit ko ba sinishare to? Sinishare ko to sa inyo dahil same din tayo dati. Takot ako sa isang bagay. Pero gustong gusto ko talaga siya. Gusto ko siyang matry, gusto ko siyang ma-experience, gusto ko siyang maging first-hand experience. Na kung totoo pang masakit, kung masakit, gaano kasakit, gusto ko matry na ako. Gaano ako tao. Kupal, di ba? Kung masaya, gaano kasaya, gusto ko ma-experience na ako talaga. First-hand experience. Pero so far naman, God is good all the time. Kung masakit man, disappointing man, masaya man, worth it man, ano man nangyari nang dahil sa mga desisyon ko, hindi ko yung pinagsisihan. Dahil naging masaya ako sa mga naging experience at mga natutunan ko. It made me who I am today. Kung ano ako mag-isip, kung ano ako magdesisyon, kung ano ako maggumalaw, epekto yan ng mga risk na ginawa ko. Na kahit takot ako, pero gusto ko yung bagay, ay pinupurso ko pa rin. Ang importante, nagdadasal ka, nanghihingi ka ng guidance, mabuti yung intention mo, di ka nakakaapak ng tao, at ikakaunlad mo yun as person at ikakaunlad ng mga taong mahal mo sa paligid mo. Ang kalaban kasi natin dito, ang hinayang. Ang tanong na ano kayang buhay ko kung pinurso ko yung buhay likod ng desisyon na yun. Ang hinayang na attainable naman siya pero hindi mo nagawa dahil sa takot. Yun yung kalaban natin dito. Pero alam mo bang walang magiging regret sa puso mo yan? Kung alam mo namang gusto mo yan talaga sa puso mo at kahit na takot kang gawin yun pero ginawa mo, sure akong walang regrets doon. Magiging first-hand experience mo at magiging valuable yon na wisdom habang buhay mo yung dadalhin. Kaya kung gusto mo talaga yung bagay na yan at ikakabuti mo naman, mabuti naman yung puso mo, intention mo, at ikakaunlad naman ng mga nasa paligid mo at sa sarili mo at ginagawa mo yan para sa Panginoon, then what's the reason na to pursue it even though it's scary? Galing ko mag-English? Joke lang. Yun lang sa video na to. Sana may natutunan kayo kahit maliit sa video na to. Gusto ko lang talaga mag-share ngayon dahil wala lang. Before ako matulog, gusto kong may ambag sa mundo. Gusto kong na kahit na isang may takot ngayon, nakakita ng video na to. Sana may naambag ako sa'yo at ikakasaya ng puso ko yun. Yun lang muna sa video na to. Maraming salamat sa panonood. Oo nga pala guys, pre-sale na ang ating merch. I-click nyo lang yung link sa description at sa comment para mag-order or message nyo ako para sa inquiry. Black lang yan. Open sa all sizes. And i-click nyo yung link para makita nyo mga ginagamit ko personally sa mga Lazada. Yun yung mga personaling mga ginagamit ko in a daily basis. Like microphone, vitamins. Basta tingnan nyo na lang doon sa Lazada affiliate link ko. Doon na nakaposted lahat ng mga bagay na ino-order ko sa Lazada. Yun lang guys, don't forget to like, comment, and share. Or kung may gusto ko yung suggestion or mga gusto nyong sabihin sa akin,
i-chat nyo lang ako or i-comment nyo lang dyan sa ibaba. Thank you guys. Always, wag kalimutan na ang faith without action is fiction. Bye-bye!